So ngayon pag-usapan natin isang laging tinatanong. So madami na kasi mga cellphone na nasisira dahil nga sa binabad nila yung cellphone nila sa tubig dahil sabi nila waterproof. So waterproof ba talaga? So ano ba yung mga dapat pang malaman kung ganyan nga yung cellphone mo? At yan nga yung pag-uusapan natin ngayon sa video na to. So simulan na natin. So, ang unang tanong, so waterproof ba talaga siya, kuya? So, based nga dito sa Google, ang sabi niya, water resistant lang. So, hindi waterproof. So, ang sabi niya pa dito, yung mga latest iPhone nga daw, pwedeng ilubog sa tubig ng up to 30 minutes at hindi siya masisira. Ngayon yung itong featured na to, napakagandang innovation nga nito o upgrade pagdating nga sa paggawa ng cellphone. Isipin mo, yung cellphone mo hindi na masisira kapag nalaglag sa tubig kasi up to 30 minutes pwede mo siyang makuha na hindi na pumapasok yung tubig sa loob. So napakagandang innovation nito. Kumbaga mas matibay, mas durable, ito nga yung mas hindi masisira yung cellphone ng customer na at talagang sulit yung pera nila. Pero ano nga ba yung dapat gawin naman kung sakaling masira? So ang number one na dapat mong gawin, eto nga yung iahon yung cellphone sa may tubig. Tapos kailangan mong punasan ng tuyo na basahan o damit. At after nga na matuyo, patayin mo agad yung cellphone mo. Tapos ayon nga dito, itayo mo yung cellphone mo no, pababa para doon pumunta yung tubig. Hindi nga mag-stuck dyan sa unit natin. At according pa dito, ang sabi nga nila, ilagay mo daw yung cellphone mo sa isang lugar kung saan ay mahangin o matutuyo yung cellphone mo hanggang sa 5 oras. Huwag mo muna siyang gamitin. At after ng 5 hours, doon mo na nga pwedeng gamitan ng charger. Ngayon, ano naman yung mga dapat mong tandaan naman pagdating sa warranty? So, sinasabi nga nila na waterproof nga daw ito. No, ngayon, ano nga ba yung sinasabi naman ng sa warranty? No, according sa warranty nga nila, ang sabi, yung mga liquid damage hindi kasama o hindi sakop ng warranty. So, nakakapagtaka ngayon, waterproof pero hindi sakop ng warranty kapag nabasa. Parang merong contradicting doon. Yan, so ngayon, isa pa sa nakalimutan ko, sabi nga dito, wag daw ibabad sa bigas. Na ngayon, hindi na tayo makakipagtalo kung dapat mang ibabad si bigas o hindi. So, sabi nga ni Google, pag nabasa nga daw, wag nyo nga daw ibabad sa bigas. So, mas maganda pa nga daw, gamit na lang daw natin ng silica gel. So, mas safer daw yon at more effective. Ngayon, ano ba yung take naman natin pagdating naman dito sa sinasabi nilang waterproof yan, kuya? So, simple lang, no? Yung tubig kasi, no, number one kalaban yan ng mga electronic devices. Kaya ngayon, yung electronic devices mo o yung pinaka-cellphone mo, niloblob mo sa tubig, wag kang umasa ng pag-ahon yan, buo pa din. O, ito nga yung wala siyang sira. So, sinabi na nga nila, water resistant lang daw, hindi naman talaga waterproof. Ngayon, kung pinipilit mo yung waterproof, niloblob mo sa tubig, nasira, di ikaw naman din yung sasakit yung ulo. Ikaw yung magagastusan, ikaw yung pupunta sa cellphone repair, at kapag hindi nga naagapan yung basa, lumala na yung tama sa board, sira na yung LCD, sira na yung charging pin, malaki-laking gastusan yan. So, ano yung dapat natin gawin? No? So, huwag mo na ilublob sa tubig. No? Ngayon, kung water resistant man yan, sinasabi man nila waterproof, advantage na yon na kapag nabasa ng ulan, nabasa ng tubig, ambon, sa bag mo, hindi siya agad masisira. 'Di ba? Kasi kahit ilublob mo nga sa tubig, 30 minutes, hindi siya masisira eh. What if kung patak-patak lang ng ulan or naambunan ka lang, sumugod ka sa ulat, tumakbo ka, wala kang payong. So, advantage talaga yon. Pero wag mo naman din push hanggang sa dulo kasi baka masira nga naman talaga. Tapos wala ka pang pampaayos, tapos pupunta ka na naman doon sa bigas, at doon na, pagbalik mo sa cellphone repair, pinagawa mo, malala na yung tama, at iyak ka na. Saka meron pala akong isang nakalimutan. So, bawal nga pala sa tubig alat o sa dagat at swimming pool yung mga ganyan dahil masisira nga po yung cellphone ninyo. So, bawal din siya sa kape at matapunan ng soft drinks. No, masisira din talaga siya. Yung sinasabi nitong water resistant sa mga fresh water only lamang po. Ang example ng mga fresh water, ito nga yung tubig sa gripo, sa ulan, no, sa
ilog, sa lawa, sa bukal, sa gano'n. Kaya pag yung cellphone nyo nalaglag dyan sa timba abang nasa CR kayo, mabubuhay pa yan kung water resistant nga. Kung iPhone 12 pataas yung cellphone mo. Pero kung sa swimming pool, doon siya nalaglag, malaki yung chance talaga na magkaroon siya ng problema. At lalo na kung sa tubig dagat kasi mas mabilis nga yung kalawangin. Lagi niyong tandaan yan, huwag niyong lublob sa dagat. Madami ako napapanood na video na ganyan. Nilublob sa pool, nilublob sa dagat. At yun, pagdating sa cellphone repair, iyakan na.